Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ray Fernandez at shoutout kay Roel Bulalake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Upang mahanap ang Aaron, pumapatay si Fu Leng sa mundo ng Xuanyuan. Para sa kanya, ang buhay dito sa mundo ay parang isang nunal na langgam na maaaring year-off ng kusa. Heart kaya tulong malamig, dumating sa Xuanyuan mundo bagaman hindi nagtagal, ngunit ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng hindi mabilang na dugo. Hindi mahalaga kung alam ng kabilang partido ang Aaron o hindi, hanggat hindi niya makuha ang sagot na gusto niya, may isang paraan lamang. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang pangalan ni Fu Leng sa Imperial Court. Halos lahat ng tao ay natakot dito. Nagkaroon pa nga ng malakihang urban migration. Hanggat posible para kay Fu Leng na pumunta, karamihan sa mga tao sa lokal na lungsod ay pipiliin na tumakas. Masasabing si Fu Leng, na umaasa sa sarili niyang cold-blooded na paraan, ay ganap na nagbago ng pattern ng Imperial Court. Nataranta ang buong Imperial Court, at kahit ilang balita ay ipinadala sa bulwagan ng Huanglong. Umaasa sila na si Emperador Zon ay darating para lutasin ang problema at gawing mapayapa muli ang Imperial Court. Gayunpaman, si Emperor Zon ay hindi nagpakita sa unang pagkakataon pagkatapos matanggap ang balita, dahil nagawa niya ang kanyang buong lakas sa bulwagan ng Huanglong. Bukod dito, nabalitaan na ang lalaking ito ay nagmula sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang si Emperador Zon ay lalong natakot na kumilos ng padalos-dalos. Kahit na siya ang emperador ng Imperial Court, alam pa rin niya ang kanyang sariling lakas. Kung ang kabilang partido ay talagang isang malakas mula sa lahat ng direksyon, kahit nasa Huanglong Hall, hindi siya maaaring maging isang kalaban. Emperor Zon, kung ang taong ito ay ganap na nag-ambala sa korte ng imperial, kailangan mong humanap ng paraan upang pigilan ang kanyang pagpatay. Emperor Zon, mangyaring lumapit ng personal upang lutasin ang problema ng pagpatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili. Siya ang naging sanhi ng pagdaloy ng dugo sa ating Imperial Court, at kailangan niyang pagbayaran ang kanyang buhay. Sa bulwagan ng Huanglong, hindi mabilang na mataas na antas na mga petisyon, umaasa na si Emperador Zon ay maaaring lumapit upang lutasin ang gulo na dulot ni Fu Leng. At si Emperor Zon ay may hitsura ng kahihiyan. Hindi naman sa ayaw niya. Ngunit hindi siya sigurado na siya ang kalaban ni Fu Leng. Sino sa lupa ang hinahanap niya? Tanong ni Emperor Zon, sa kanyang palagay, baka kapag nahanap na niya ang taong gusto niyang hanapin, maaari niyang ihinto ang pagpatay. Makukuha daw ng isang lalaking nagngangalang Aaron ang kanyang reward hanggat mahanap niya siya. Ngayon ay may mga taong nagsimula ng magtrabaho para sa kanya. Sinabi ng isang mataas na antas kay Emperador Zon. Bawat isa sa inyo ay may eyeliner. Bakit hindi nyo alam kung nasaan ang lalaking nagngangalang Han Sanchen? Tanong ni Emperor Zonzi. Walang sino man sa ilalim ng upuan ang nang-ahas na sumagot. Kung mahahanap nila ang Aaron, pumunta na sila para humingi ng credit sa harap ni Fu Leng niyan. Paano sila maghihintay hanggang ngayon? Wala pa akong narinig tungkol sa taong ito, at walang nakakita sa kanya kailanman. Ang aking mga nasasakupan ay sinuri ang saklaw, at walang sino mang pinangalan ng Aaron. Ako din. Bago ang muling pagsilang, ang Aaron ay medyo sikat sa Londian City, ngunit pagkatapos ng muling pagsilang, ang Han 3,000 ay ganap na hindi pamilyar sa mundo ng Xuanyuan. Halos walang nakakakilala sa kanya, kaya hindi alam ng Royal Court ang pagkakaroon ng lalaking ito. Sa harap ng ganitong sitwasyon, sumasakit din ang ulo ni Emperor Zun. Kung mahahanap mo ang Aaron at ialok sa kanya gamit ang dalawang kamay,
ititigil ni Fu Leng ang pagpatay sa Imperial Court. Sa kasamaang palad, ito ay malinaw na. Hindi napakadali na gawin ito. Sa oras na ito, isang kakaibang figure ang biglang umakyat sa bulwagan. Siya ay bata at gwapo, matikas, para sa mga kabataang babae, talagang may malakas na pang-akit. Ngunit sa oras na ito ito ay ganap na hindi angkop na lumitaw sa Huanglong Hall. Sino ka? How dare you break into Huanglong Hall? Boy, umalis ka na dito. This is not your place. Sa kasalukuyan, kung ikaw ay walang ingat, ikaw ay mamamatay. Sa harap ng pambabatikos ng publiko, mukhang walang malasakit si Fu Leng. Paano niya makikita ang isang mabahong bulwagan ng Huanglong? Sa mundong ito, walang lugar na hindi ko mapupuntahan. Tulungan ang malamig na liwanag na sabi. Sa harap ng mapanghimagsik na saloobin ni Fu Leng, maraming matataas na opisyal ang galit na galit. Ngunit medyo kakaiba ang pakiramdam ni Emperador Zun sa kanyang pagiging mahinahon. Sino ka? Tanong ni Emperor Zun. Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Sabi ni Fu Leng. Tuwid na tumalon ang mga talukap ng mata ni Emperor Zun. Bagamat hindi pa niya nakita ang taong pumatay sa Imperial Court, mayroon siyang isang uri ng intuition na ang lalaking nasa harapan niya ay siya. Kung hindi, sino ang may lakas ng loob na pumasok sa bulwagan ng Huanglong? Narinig ko lang na nagsasalita ka tungkol sa Aaron. Tanong ni Fu Leng. Matapos magsalita ng Aaron mula sa kanyang bibig, halos makumpirma ni Emperor Zun ang kanyang pagkakakilanlan. Napakadelikadong tao, si Emperor Zun ay hindi nang ahas na baliwalain ito, palihim na sinimulan ang hanay ng Huanglong Hall, upang palakasin ang kanyang lakas. Huwag kang gumawa ng walang kwentang trabaho. Ang iyong kayamanan ay mahina sa harapan ko. Sinabi ni Fu Leng kay Emperor Zun na may paghamak. Nagulat si Emperor Zun. Ang kanyang lihim na pagkilos ay napansin ng lalaking ito. Sa bulwagan ng Huanglong, si Emperor Zun ay isang ganap na malakas na tao, at dito ay maaari ding tawaging ganap na larangan. Sa ganap na larangan, kahit ang malakas na tao sa Jiz Hijing ay hindi niya kalaban. Alam ni Emperor Zun na si Jiz Hijing ay talagang malakas sa mundo ng Xuanyuan, ngunit ang lalaking ito ay nagmula sa lahat ng direksyon. Ang katotohanan na nagawa niyang mag-brutalize sa mundo ng Xuanyuan ay hindi maihahambing sa mundo ng Xuanyuan. Bagamat ito ay nasa bulwagan ng Huanglong, alam ni Emperor Zun na hindi naman siya ang kanyang kalaban. Sa makatuwid, matapos makinig sa mga salita ni Fu Leng, si Emperor Zun ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, sa takot na baka mawalan siya ng buhay sa kawalang ingat. May magagawa ako para sa iyo? Tanong ni Emperor Zun kay Fu Leng. Bahagyang nagulat ang matataas na opisyal ng korte ng imperial sa saloobin ni Emperador Zun. Ito ang Huanglong Hall. Talamak ang ugali ng taong ito kaya kailangan pa siyang tretuhin ni Emperador Zun ng may kagandahang loob. Kung tutulungan mo akong mahanap ang Aaron, hindi kailangang mamatay ang mga tao dito. Kung hindi ko ito mahanap balang araw, papatayin ko ang isang tao sa isang araw. Makatwiran. Tulungan ang malamig na liwanag na sabi. Makatwiran. Hindi makatwirang pumatay ng mga tao sa bulwagan ng Huanglong. Ito ay isang pagpukaw sa awtoridad ng emperador. Gayunpaman, ang galit ng mga matataas na opisyal na iyon ay nauwi sa galit. Matapos malaman na si Fu Leng ay isang malakas na tao mula sa lahat ng direksyon, hindi sila nang ahas na magsalita ng isang salita ng kawalang kasiyahan. Kamakailan, marami na silang narinig tungkol sa paraan ng Fu Leng, sa takot na ang malas ay dumating sa kanila. To tell you the truth, matagal na naming inimbestigahan ang lalaking ito, pero wala pa kaming nakitang lalaking nagngangalang Aaron. Natatakot ako na medyo mahirap hanapin siya sa isang araw. Sabi ni Emperor Zun, I don't ask you to find out in one day. I just kill one person in one day. If you spend 2 days to find him, you will die one person. Sabi ni Fu Leng, sa mata ni Fu Tian, ang buhay ng tao ay parang mastasa ng damo. Wala siyang pakialam sa lahat. Ang gayong saloobin ay nakaramdam ng takot kay Emperador Zun. Saan ako makakahanap ng taong walang impormasyon? Bukod dito, mayroon lamang higit sa 10 tao sa pangunahing bulwagan, na hindi sapat upang patayin siya sa loob ng kalahating buwan. Kung hindi natin ito mahahanap sa loob ng kalahating buwan, lahat ng matataas na opisyal sa Imperial Court ay mamamatay dito, na hindi magpapagulo sa Imperial Court. Ito ang lahat ng mahahalagang tao sa ating Imperial Court.
Mangyaring panatilihin sila, sabi ni Emperor Zone sa tono ng paghiling. Sa oras na ito, ganap na ibinaba ni Emperor Zone ang kanyang katawan. Hindi niya naramdaman na ang kanyang pagkakakilanlan ay maaaring magkaroon ng anumang deterrent effect sa harap ni Fu Leng. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na tao mula sa lahat ng direksyon. Paano siya makikita sa kanyang mga mata? Are you bargaining with me? Are you qualified for that? Sa mga salitang ito, biglang itinaas ni Fu Leng ang kanyang kamay. Wala siyang espesyal na aksyon. Lahat ng matataas na opisyal ay biglang lumipad sa himpapawid ng walang anumang palatandaan, nagkaroon ng pagsabog ng ambon ng dugo sa hangin, at wala ni isang bangkay na natira. Talagang si Fu Leng ang unang tao sa kasaysayan na pumatay ng mga tao sa Huanglong Hall. Ngunit sa harap ng kanyang pag-uugali, walang nang-ahas na sumigaw. Takot, takot. Lahat ng uri ng negatibong emosyon ay nagmumula sa bulwagan. Tulad ng dalawang gisantes, mas malinaw ang pagkaunawa ng emperador sa agwat sa pagitan niya at ni Fu Liang. Kung siya ay maglakas loob na magtrabaho kasama ang lamig, ang susunod na yugto ay ganap na pareho, kahit na walang pagkakataon na lumaban. Makakatiyak ka na mahahanap ko ang lalaking ito sa lalong madaling panahon. Tiniyak ni Emperor Zone kay Fu Leng, naghihintay ako dito. Hindi ka makakaasa na makakatakas ka. Kahit saan ka man pumunta, mahahanap ko ito at hahayaan kang mamatay sa pinakamasakit na paraan. Sa pamamagitan nito, pumunta si Fu Leng sa trono. Ito ang lugar kung saan si Emperador Zun lamang ang kwalipikadong umupo, ngunit siya ang nakaupo dito. Nang makita ang eksenang ito, hindi nang ahas si Emperor Zun na magkaroon ng anumang opinyon. Masasabi lang niya sa mga matataas na opisyal na iyon na hanapin si Aaron. Dahil alam ni Emperador Zun na ang tanging paraan para malutas ang problemang ito ay ang hanapin ang taong gusto niya. Emperor Zun, napakalupit ng lalaking ito. Kahit na tinulungan niya talaga siyang maghanap ng tao, pakakawalan niya ba tayo? Pagkatapos umalis sa bulwagan ng Huanglong, isang mataas na antas ang nagtanong sa Emperador. Ang iba ay sunod-sunod na tumingin kay Emperador Zun, umaasang makakaisip siya ng mas mabuting paraan sa bagay na ito. Hindi ako ang kalaban niya. Dapat alam mo rin kung ano ang ibig sabihin ng mundo ng 8 direksyon. Tanging ang maalamat na banal na kaharian lamang ang maaari mong puntahan sa mundo ng 8 direksyon. Ang lakas ko ay hindi kayang pantayan ang banal na kaharian, kaya mayroon tayong walang ibang pagpipilian. Sabi ni Emperor Zun sa malalim na boses. Bago iyon, sinubukan niyang lumaban kay Fu Leng, at naramdaman pa niyang may kapangyarihan pa siyang lumaban. Ngunit matapos makita ang paraan ng pagsuporta kay Leng, napagtanto ni Emperor Zun na hindi siya karapat-dapat na maging kalaban ng pagsuporta kay Leng, lalo pa ang kapangyarihan ng unang digmaang pandaigdig. Mahirap ba tayong manood ng pinapatay? May nagsabing sobrang hindi kumbinsido. Papayo ko sa iyo na, sa kanyang kakayahan, kahit saan ka magtago sa mundo ng Xuanyuan, mahahanap niya ito, at nilinaw din niya na ang sinumang maglakas loob na tumakas ay mamamatay sa pinakamasakit na paraan. Gusto mo ba para subukan? Paalala ng emperador. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga lalaking ito. Ang mukha ng Diabloska ay lahilakbot, kaya ang pinakamahusay na paraan ay upang makatakas. Ngunit si Fu Leng, ang Diablo, ay hindi makakatakas. Ipapadala ko ang lahat ng staff ko para subaybayan ang Aaron. Ako rin. Kung hindi ko alam kung sino ang mamamatay bukas. Sa ganitong paraan, ang Aaron ay naging pinakatanyag na wanted na kriminal sa buong Imperial Court. Sa loob lamang ng isang araw, ang 3 taong gulang na mga bata sa Imperial Court ay alam na rin ang pangalan ng Aaron. For a time, Han 3,003 karakter, ang naging pinakapinag-usapan na pangalan sa Imperial Court sa lungsod ng Longyan pagkatapos manirahan sa lungsod ng Longyan. Ginugol ni Dao Shisan ang karamihan ng kanilang oras upang mapabuti ang kanilang paglilinang, at ang natitira ay upang madama ang bagong buhay sa ibang mundo at si Liu Fang ay mabilis na umangkop, at sa lalong madaling panahon ay nahulog ang loob sa lungsod ng Longyan. Walang matataas na gusali sa kalsada noong una, mapayapa ang buhay ngunit pagkatapos na may padala ang pinaghahanap tungkol sa Aaron sa lungsod ng Longyan, mas naging mabigat ang loob ng 3 tao sa bahay magsimula at kung paano tumulong sa Aaron. Talagang hindi optimistiko ang sitwasyon. Hinahanap siya ng buong bansa. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Mukhang nag-aalala si Liu Fang at sinabing binigyan siya ng Aaron ng bagong buhay.
Laging nasa isip ni Liu Fang ang kabaitang ito, baka asawa o anak ng emperador. Kung hindi, paano natin magagamit ang kapangyarihan ng buong bansa? Sabi ni Mo Yang. Pinandilatan ni Liu Fang si Mo Yang at sinabing, anong oras na? Nasa mod ka pa bang magbiro? Napalingon si Mo Yang at sinabing, hindi ako nagbibiro. Baka kung ano iyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.